na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! This Saturday on Scene Zone, confessions ng isang events industry veteran. Meron ako mga ganyang event, ang daming pinalagay, wala namang lumapit. So sabi ko nga sayang. Nag-present ka ng concept, hindi tinanggap, and then nung nag-event, exactly the same. Pinaka-weird na request ng isang client. Ang hihingin sa iyo is yung buong mundo, pero ang kaya lang palang bayaran ay isang maliit lang na piraso nun. So I would advise, please huwag niyong gawin yan. Wait for your moment. Naka-experience na ako ng pinapamove sa akin yung buong stage indoors. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and battle show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta, at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma
at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. RH. Pilipinas ang oras, 5 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Flash Report. Flash Report! Bago sa ating headlines, Senate Sergeant at Arm Mau Aplaska sinuspindi ng 6 na buwan ng Ombudsman. Abangan mamaya sa report ni Val Gonzales. Flash Report. Flash Report! Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Araw po tayo ng Biyernes, ika-15 sa buwan ng Mayo. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi din sa iba't ibang panig ng mundo na naabot ng ating impilan, partikular sa mga kababayan natin sa abroad. Narito ang ating headlines. Payag ni Vice President Sara tungkol sa charter change para manatili sa pwesto si Pangulong Marcos. Walang basehan ayon sa Malacanang. CCTV footage sa barilan sa Senado dapat ilabas sa publiko. Inaroroonan ni Senador Bato de la Rosa, dapat itanong kay Senador Padilla ayon sa NBI. Senate Sergeant at Arms Aplaska itinangging tinulungan si Senador de la Rosa upang makaalis ng Senado. Panawagan ng PMAR ng suporta para kay De La Rosa, walang epekto sa active duty ayon kay Defense Secretary Teodoro. NBI Chief pinaubaya kay Pangulong Marcos sa magiging kapalaran kasunod ng hirit na sibakin siya sa pwesto. Rotational brownout sa mga susunod na araw, asahan Luzon, Visayas grid naka-red alert at yellow alert. Babaeng government employee ng Isabela, basilan patay sa pamamaril. At mahigit naman sa 15 milyong pisong halaga ng shabu at baril na kumpiska sa Bayba sa Davao City. Yan ang ating headlines at narito na ang detalye ng iba pang mga balita. Muli, magandang Biyernes sa Pilipinas. Itinanggi ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na tinulungan niyang makatakas si Senador Bato de la Rosa.
Paliwanag nito sa DZRH, nasa ikalimang palapag ng gusali si Aplaska noong mga oras na nakaalis na si De La Rosa sa Senate Building. Kasama niya ni Aplaska si Senate Secretary General Dong Mendoza at ang CIDG upang pag-usapan ang nangyaring shooting incident. Pero sabi ni Aplaska, nalaman niya na lamang ang pagtakas o paglabas ng gusali ni De La Rosa ilang minuto lamang mula nang umalis ito sa gusali kasama si Senador Robin Padilla. Pero hindi nila ito pinigilan dahil discretion na umano ni De La Rosa kung ayaw na niyang sumailalim sa protective custody ng Senado. Dinipansa naman ni Acting Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska ang pagpuputok nito ng warning shot sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Kasunod ito ng kanyang paggamit na siya ang unang nagpaputok ng baril bilang babala sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Paliwanag ni Plaska sa DZRH, ginawa niya ito dahil posible manong malagay naman sa peligro ang buhay ng kanyang mga tauhan. Naniniwala opisyal na noong mga sandaling iyon, mayroong pagtatangka na umatake mga tauhan ng NBI dahilan para mag-warning shot siya na nagresulta naman sa palitan ng putok ng magkabilang panig. 11 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon, ipinaubaya ni NBI Director at Attorney Melvin Matibag kay Pangulong Marcos ang kanya magiging kapalaran. Kasunod ng panawagan na siya ay alisin na sa pwesto. Kasunod ito ng shooting incident sa loob ng Senado para umano arestuhin si Senador Bato de la Rosa nitong May 13. Ayon kay Matibag, prerogative ni Senador Amy Marcos ang hiling nito sa Pangulo na siya ay i-relieve sa pwesto. Gayun din si Atty. Emetrio Dongallo Jr., rep ng NBI-NCR at maging si Atty. Jerome Domediano ng Organized and Transnational Crime Division. Pero pagsalag ng direktor, magsisilbi siya sa pleasure ng appointing authority at patuloy niyang ginagampanan ang mandato ng Bureau. Samantala, asahan namang magpapatuloy pa ang rotational brownout sa mga susunod na araw. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni National Grid Corporation of the Philippines spokesperson Attorney Cynthia Alabanza na dahil ito sa kasalukuyang sitwasyon ng mga planta. May ilang mga plantaan niya ang naka-unplanned maintenance shutdown at sinabayan pa na matinding init ng panahon kung kaya mas tumindi pa ang konsumo at demand sa kuryente. Dagdag pa ng opisyal nito mga nakalipas na linggo, nalagpasan na rin ang gamit ng kuryente noong 2025 kung kaya't naramdaman talaga ang pagpalya ng transmission system at ng mga planta ng kuryente. At sa ikatlong sunod na araw, muling isinailalim sa red at yellow alert ang Luzon dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Luzon Grid. Sa Luzon, magsisimula ang red alert mula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Samantalang yellow alert naman mula alas 1 ng hapon hanggang alas 2 ng hapon at magpapatuloy ng alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Paliwanag ng NGCP, isang power plant ang nag-trip off dahil ano pa mawala ng aabot sa 600 at 68 megawatts na supply ng kuryente. Samantala, sa Visayas Grid, magsisimula ang red alert ng alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Inaasahan ang rotational brownout sa iba't ibang lugar sa mga oras na ipatutupad ang red at yellow alert. Standby, Maring Let Narciso. Standby, paring Raymond Dadpaas. Abiso sa mga customer ng Meralco, asahan ang rotational brownout sa iba't ibang lugar ngayong araw dahil sa pagsailalim sa red at yellow alert sa Luzon Grid. Ayon sa Meralco, agad silang
nakipag-ugnayan sa mga commercial at industrial customers sa ilalim ng Interruptible Load Program o ILP para tumulong sa pagbawas ng konsumo ng kuryente. Sa ngayon, nasa 250 megawatts na ang nakuha nilang deloading capacity mula sa mga kalahok na kumpanya. At dahil nga sa patuloy na kakulangan sa supply ng kuryente na idideklara ng NGCP, posible pa rin magpatupad ang Meralco ng manual load dropping o rotating brownout sa ilang lugar. Kabilang sa mga maaaring maapektuhan ang mga bahagi ng Batangas, Laguna, Cavite, Bulacan, gayon din dito sa Metro Manila, Pampanga, lalawigan ng Quezon at maging sa lalawigan ng Rizal. Samantala, halos 900,000 Meralco customers ang naapektuhan ng manual load dropping kahapon na nag-umpisa bandang alas 3:53 ng hapon. Samantala, alamin natin ang detalye ng flash report natin kanina. Yung pong hepe ng Sergeant at Arms ng Senado ay sinuspinde ng Ombudsman ng 6 na buwan. Alamin natin kung ito ay may kaugnayan sa nangyaring tensyon sa loob ng Senate building. Naroon natin kasamang si Val Gonzales. Val! Romel, inihayag na nga ngayon itong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isa sa ilalim na simula ngayong araw na ito sa preventive suspension itong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ang suspension ay tatagal ng 6 na buwan ay dito kay Ombudsman Remulla at ito ay may kinalaman doon sa nangyaring putukan sa loob mismo ng tanggapan ng Senado. Narito pakinggan natin itong si Ombudsman Crispin Remulla. Unforgivable para sa akin. Mahirap patawarin yung ginawa nila yun. Na nagpaputok ng baril sa loob ng premises ng enclosed building. Mas lalong delikado yun. It could have hit somebody. I'm sure yung mga kapatid nyo sa hanap buhay, yung mga kaibigan natin sa media, many of them were shell-shocked by the kind of ruckus caused by the gunfire. Hindi biro yun. Alam nyo, ang na-embed sa utak natin, sa consciousness natin pagka pumuputok ang baril. Wala may gusto nun. Wala may gusto nun. Sir, would you like to comment on allegations or insinuations that it's a show na staged? Well, we will find out. That's why we are conducting the investigation. There are allegations na ito ay ginawang moro-moro, scripted. Tingnan natin kung scripted ito. We will find out from the facts as we are able to gather everything properly. Sir, last on the media. So we will ask our friends from media to submit their own affidavits para ma-narrate nila yung pangyayari together with the footages that they took. So parang announcement niyo, sir, considered na parang notice na to? Yes, notice na rin sana yan sa mga kapatid natin sa media, notice natin sa buong OSAA, kasi OIC lang naman yan eh. Yung mga OSAA na career, I'm sure meron din silang sasabihin tungkol dito. Mga career people. Okay, for the meantime, last question. So sir, if Bal. Yes, Ray, yan ay ikinagutos na itong si Ombudsman Remulla yung pagsasagawan ng sariling investigasyon ang tanggapan ng Ombudsman at kabilang dun sa mga iimbestigahan at kukuhanan ng kanilang mga pahayag ay lahat ng mga miyembro ng media na cover nung kasalukuyang nangyayari yung tensyon dyan sa bahagi ng Senado, tanggapan ng Senado na bumulaga hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa ibang lugar pa sa buong mundo. Ako si Val Gonzales, DJ Rachel sa Pilipinas, sa Pilipinas. Bal. Yuhu. Yes, Romel. Ang isa sa magiging malaking katanungan dyan, Bal, hindi ba masyadong abrupt or mabilis ang ginawang pagsuspinde dito sa Sergeant at Arms ng Senado? Doon sa unang buhat pa lang, nung video natin kanina, ang binabanggit niya si Ombudsman Crispin Remulla ay walang pakatawaran yung nangyari, yung ginawa nitong siya. Plus, siya mismo, as being the head ng
outside security ang muna para magpaputok. Ang putok lang ba rin ay hindi mo na sinasama kung sino ang matatama. So, sabi niya, walang kapatang yung ginawa niya na mismo. Sige, Bal. Ang Senado na si Mau Aprat. Maraming salamat, Val Gonzales. Meron tayong 19 minuto sa makalipas ang alas 2 ng hapon. Balita naman mula sa Palasyo ng Malacanang, payag ni Vice President Sara tungkol sa Chacha para umano manatili sa pwesto si Pangulong Marcos walang basihan ayon sa Malacanang. Ibalita mo yan, RH number 14, Marinlet Narciso. Marinlet. Romel, wala umanong basihan at walang sustansya ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte tungkol sa charter change. Iyan ang reaksyon ni Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ni VP Sara na inuuna lang ng administrasyon ang pagpapakulong sa mga may kaso sa International Criminal Court at gaya ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa bago isunod ang Chacha. Ayon sa Vice Presidente, kapag pinag-usapan ang Chacha, ibig sabihin ay hindi na bababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Mariin naman itong pinabulaanan ni Castro. Sabi ng Palace official, nakakahiyang magkomento sa mga walang basihan at walang sustansyang pahayag ng pangalawang Pangulo. Binigyang diin pa nito na ang kailangan ng bansa ngayon ay mga public servant na nakatuon sa pagseserbisyo sa mamamayan at hindi sa paggawa ng intriga at pagpapakalat ng fake news. Ito si Lep Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, CCTV footage na nangyaring barilan sa Senado dapat ilahad sa publiko ayon kay Senador Jinggoy Estrada. Balita mo yan, RH number 28, Paring Raymond. At taas, Paring Raymond. Paring Romel, dapat lamang na ipakita sa publiko ang CCTV footage sa lugar kung saan nagkaroon ng tutukan noong Miyerkules ng gabi sa ikalawang palatag ng Senado. Ito ang paniniwala ni Senador Jinggoy Estrada na inakusahang ipinatatago ang CCTV footage. Ayon kay Estrada, walang problema sa kanya na ilabas sa publiko ang CCTV footage upang makita ng publiko. Walang pinag-iba ito sa ginawang pagpapakita sa CCTV footage sa Senate plenary kung paano hinabol ng mga hente ng NBI si Senator Bato de la Rosa at sa hagdanan ng Senado noong Lunes ng gabi. Kanya umanong hinimok ang bagong liderato ng Senado na pinaunahan ni Senate President Alan Cayetano na ilabas sa publiko ang CCTV footage noong gabi ng Miyerkules. Unang inakusahan si Senator Estrada na ipinatatago ang CCTV footage ng umunoy barilan bagamat sa kanyang paliwanag ay itago for safekeeping dahil magagamit na ebidensya sa investigasyon. Ito si RH 28, Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mababang kapulungan ng Kongreso, CCTV footage ng pagtakas ni Senador Bato at mga nangyaring gulo sa loob ng Senado dapat ma-preserve at ma-secure. Alamin natin kung sino nagsabi niyan. RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Ray, mahalaga na ma-preserve at ma-secure ang lahat ng video footages sa nangyaring gulo sa Senado, kabilang pagpuslit papasok at palabas kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Gitakbayan Party List Representative Percy Sandania, ang mga CCTV at video footages ay matitibay na ebidensya saka din magkaroon ng independent investigation ang mga otoridad. Sabi ni Sandania, daig pa ang magic sa misteryosong pagpuslit ni Senate President Alan Peter Cayetano, papasok ng Senado dahil isang boto rin si Bato sa pagpapatalsik kay Senate President Tito Soto. Isa rin anyang magic na parang bula na naitakas si Bato para naman matakasan ng mga pag-aresto sa kanya sa kasong crime against humanity na kinaharap din ng kanyang amo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kay Sandania, ang Senado bilang democratic institution ay dapat pinapairal ng transparency and accountability. Binigyang din ni Sandania dinungisan ng Senate leadership ang reputasyon ng institusyon sa pagkakanlong ng isang pugante. Anya, dapat may managot kung totoong isang orchestrated attempt ang barilan para lamang daw patalsikin sa Senator Bato. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 24 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Luzon Economic Corridor Steering Committee malugod na tinanggap ang mga bagong partner countries.
Ibalita mo yan, RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, kasamang Romer, isang mainit na pagtanggap ang ipinabot ng Amerika, Japan at Pilipinas para sa mga bagong partner countries, partikular ang Australia, Canada, Denmark, France, Italy, Korea, Sweden at United Kingdom, kasabay ng pag-convene ng Luzon Economic Corridor o LEC Steering Committee kamakailan. Ayon sa LEC Steering Committee, mahalaga ang dalang expertise, capabilities at investment capacity ng mga nabanggit na bansa upang isulong ang pag-udlad at mas palawakin pa ang strategic impact ng koridor. Dagdag nila ang pagpapalawig ng mga partnerships ay sumasalamin sa patuloy na pagkilala sa kahalagahan ng LEC upang magtatag ng regional economic architecture at supply chain resilience. Sa may sinagawang diskusyon ng Steering Committee na pag-usapan ng mga priority sectors tulad ng enerhiya, transportasyon at logistics, digital connectivity at advanced manufacturing. Kinikilala rin ng Steering Committee ang kahalagahan ng tinatawag na business-friendly environment upang mas makaakit ng mga private investments. Kaugnay nito, naghahanda ng Steering Committee para sa kauna-unahang LEC Investor Forum sa darating na September 10 hanggang 11 ngayong taon. Nagaganapin sa Maynila. Magsisilbi umano itong premier platform para sa pagmobilisa ng private capital, kasabay ng pagbukas ng mga transformative investment opportunities at ang pagpapalalim ng public-private partnerships sa mga priority sectors. Una nang inilunsad ang Luzon Economic Corridor noong April 2024 bilang parte ng Partnership for Global Infrastructure and Investment o PGI, kung saan layunin nitong pagdugtungin at palakasin ang mga priority sector sa pagitan ng Subic Bay, Clark, Manila at Batangas sa pamamagitan ng pagbuhos ng mga investments sa energy, digital systems, rail systems at manufacturing. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lokasyon ni Senador Bato de la Rosa. Pinatatanong ng NBI kay Senador Robin Padilla. Ibalita mo yan, RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle? Baka si Senator Robin Padilla yung dapat tanungin kung nasaan si Senator Bato de la Rosa ngayon. Sabi sa DZRH ni NBI Director Atty. Melvin Matibag, si Padilla ang sinasabing huling kasama ni De La Rosa bago mawala o umalis sa Senado. Sa ngayon, nagsisipahugnayan na yung bureau sa Department of Justice kung ano yung susunod bilang hakbang. Nanindigan si Matibag na walang utos ang Pangulo na lusubin ang Senado at arestuhin ng Senador. Sinusunod-ano nila yung proseso at batas, lalo pa nga may mga hiritang kampo sa Korte Suprema kabilang yung temporary restraining order. Una nang sinumpirma ni Senate President Alan P. Cayetano na umalis si Bato sa Senado alas 2:30 ng umaga sa hapon. Kasunod ito ng shooting incident sa loob ng mataas na kapulungan dahil sa pagtatangka umanong arestuhin yung ICC wanted senator. Samantala, sinumpirma ng National Capital Region Police Office na na-impress na yung NBI volunteer na si Mel Aragon na inaresto sa shooting incident sa Senado. Nakadetino ngayon sa Pasay City Police Station yung driver na nahaharap sa patong-patong na kaso. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panawagan para sa pagsuporta ng PMA kay Senador Bato de la Rosa. Lalo na sa kanyang mista sa Academy, walang epekto sa active duty ayon kay Defense Secretary Teodoro. Ibalita mo yan. RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Romel, kumpiyansa si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na wala sa mga aktibong sundalo ang nakakalagkat sa panawagang suporta. Senator Ronald De La Rosa mula sa graduates ng Philippine Military Academy. Sa gitna ito ng maugong na pag-aresto kay Bato consult ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Dahil sa interview sa De La Cruz dito sa Gabon Isabela, ginabi ng kalihim na wala itong may effect sa mga miyembro ng AFP. Pero ang mensahe si Teodoro na maaari naman itong makaakot ng tinawag na political support mula sa ilang referado. Sabi na nito, muling ninaliit ng DND ang mga kahakang destabilisasyon. Anyay, wala na pang pasiyan sa batas. Pakita natin Secretary Teodoro. Well, that probably will influence those that are retired to
politically for political support. But those in the ranks are professionals and this will not affect them. Si De La Rosa umapela sa mga kapwa kabalyer. Patulungan siya sa krusada. Inawit pa ni Bato ang EMA tanga na mensaheng courage, integrity and loyalty. Kasunod dito, pumarap sa social media, gusto ng manifesto of support ng Tinagtala Batch of 1986 para sa kanilang mista. Ganoon dito ng official statement ng EMA Alumni Association na nananagan ang physical path-taking effort sa kanilang hanay. Ito si Angelo Barroso, Rizal Range. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, libreng wellness center sa Caloocan, bubuksan na. Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 23, Edwin Duque. Edwin? Tama Kuya Romel at sinupirma ng Caloocan sa Caloocan City Center. Ito ay ang kilalang traditional Chinese ministry sa North, sa Caloocan at South na magbibigay ng mga praktikang libreng serbisyo pangkalusugan sa mga mamayan ng lungsod. Ito tulad na dyan ang acupuncture, traffic therapy, Pintosa, Maxiposition na Chinese therapeutic massage, herbal medicine, consultation, lifestyle at diet counseling at Tai Chi. Sa mga nasa North Caloocan naman o na mabuksan ay nasa bagong PCFA 7, State Province 2, Block 34, Cataroco District, sa Montepo, Center, Barangay 1 sa Bagong Silang. Para naman doon sa mga taga-South na nangailangan ng turong servisyo, natatagpuan lang dito sa 5th floor ng Caloocan City Hall, South. Pinagpirma rin ni Mayor Alo Malapitan na bukas ito mula Lunes hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Aris 23, ito kinagulat sa Bisaray, una sa Pilipinas, una sa akin. Maraming salamat, Edwin Duque. Nagatid sa ating oras, alas 2:31 ng hapon. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Balik tayo sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita sa oras na alas 2:34 ng hapon. Ngayon pong araw ng Biyernes, ika-15 sa buwan ng Mayo. Ombudsman Boyeng Remulla, hinamon si Senador Bato de la Rosa na harapin ang kaso laban sa kanya. Alamin natin ang iba pang detalye. Arch number 5, Val Gonzalez. Val. Romel tahasang hinamon ni Ombudsman Boyeng Remulla si Senador Bato de la Rosa na magpakatapang bilang dating pinuno ng pambansang pulisya. Sa katatapos na press conference dito sa Ombudsman, patanong na sinabi ni Ombudsman Remulla kung ganito ba ang dapat na isang iniidolong senador ng bansa. Giit niya sa dating general, harapin nito ang kaso laban sa kanya. Narito at pakinggan natin si Ombudsman Boyeng Remulla. Sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Di ba? Managot siya, harapin niya lang ang mga panata at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight is indication of guilt. Di ba? That's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt. Samantala, Ray at Romel, sa ngayon ay binanggit na rin itong si Ombudsman Remulla, nakasama rin doon sa imbestigahan doon sa nangyaring uluhan. Yan sa tanggapan ng Senado ay itong Senador Jingo Estrada at Robin Padilla. Mula rito sa tanggapan ng Ombudsman, ako si Val Gonzalez, DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat na Val Gonzalez. Sa balita naman mula sa iba't ibang lalawigan, babaeng government employee ng Isabela, basila at patay sa Pomaril. RH number 19, June Dimakutak. Parang June. Parang Ronel, umaapela ng hustisya ang pamilya, mga ka-office mate at mga kaibigan na napatay na si Karen Isabel Toledo Resurreccion, 48 years old, empleyado ng LGU Isabela City, Basilan Province, na pinagbabaril patay habang sakay ng kanilang single motorcycle na minamaneho ng kanyang asawa habang binabaybay ang barangay Lanote, Isabela City Highway. Sugatan din ng husband ni Ginang Karen na si Nelson Resurreccion, 50 years old, na isang retired member ng Philippine Marines. Patay sa report ng Isabela Police Office, pauwi na mag-asawa mula sa opisina at sinundan ng dalawang suspects na nakasakay din sa isang color gray Honda Beat single motorcycle. Ayon sa witnesses, ang kaangkas na nakabuntot na motor nakasuot ng color brown hoodie ang bumaril sa mag-asawa na makailang beses. Pareho nagtama ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan ng mag-asawa na agarang dinala sa Infante Hospital, subalit tineklarang DOA si Mrs. Resurreccion habang kalaunay inilipat ng Zamboanga Hospital si Ginoong Resurreccion na nasa critical ang kondisyon. Na-recover ng SOCO sa ambush site ang slugs ng 9mm habang ongoing ang investigation and pursuit operations led by Isabela City Police Chief Lieutenant Colonel Wilfred Palamos Jr. Samantala, nabatid mula sa pamilya na excited ang pinaghahandaan ng mag-asawang Resurreccion ang nakatakdasa ng graduation sa kolehiyo ng kanilang nag-iisang anak sa May 22 ng taong kasalukuyan. Para sa Rapido Hataw Balita RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nakatira sa permanent danger zone ng Mayon Volcano may nilikas dahil sa pag-alburuto ng bulkan. Hindi na pababalikin sa kanilang mga tahanan ayon sa gobernador ng Albay. RH number 18, Roel Saldico. Roel. Ipinag-utos ni Albay Governor Noel Rosal na hindi papayagang makabalik pa sa kanilang mga tahanan ang mga residenteng inilikas mula sa 6-kilometer permanent danger zone sa Bulkan Mayon. Sa isang press conference, sinabi ni Rosal na bahagi ito ng hakbang ng pamalang panlalawigan upang matiyak ang kaligtasan ng mga pamilyang paulit-ulit na napiktuan tuwing pag-alburuto ng bulkan.
lalo na ngayong palapit na ang tag-ulan kung saan posibleng maranasan ang pagdaloy ng lahar. Kabilang sa mga lugar na may mga residenteng inilikas ay mga bayan ng Kamaliga, Malilipot, Ginubatan, lungsod ng Tabaco. Sinabi ng gobernador na nagpatuloy ang pagpatayo ng mga permanent relocation site para naman sa apektadong pamilya, habang patuloy nitong binabantayan ng mga otoridad ang kondisyon ng bulkan Mayon dahil sa hindi pa rin ito naalis ang posibilidad ng pagtaas ng alert level nito. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa probinsya ng Pangasinan, negosyante patay sa pamaril sa Lingayen. RH number 38, Freddy Fajardo. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima ng 47 anyos na biyudo, negosyante at residente ng barangay Dulag, Lingayen matapos itong pagbabaril ng riding and tandem suspect. Batay sa ulat ni Lingayen Chief of Police Lieutenant Colonel John Mar Gonzales, naganap ang krimen bandang 1:20 ng hapon kung saan nasa loob ng isang kantin ng biktima nang dumating ang 3 suspect na sakay ng motorsiklo sa harapan ng isang hardware na katabi ng kantin at bumaba ang 2 angkas at malapit ang pinagbabaril ang biktima na tinamaan sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan na mabilis na tumakas ang mga salarin. Naitakbo agad sa Lingayen District Hospital ang biktima, ngunit idiniklara ng attending physician na dead on arrival. Patuloy pang malalim ang investigasyong ginagawa ng mga otoridad upang matukoy ang mga suspek at malaman ang motibo sa pagpaslang sa biktima. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit sa 15 milyong pisong halaga ng shabu at baril makumpiska sa bypass sa Davao City. June Soter ng Action Radio Davao sa detalye. June. Mahigit 15 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng Davao City Police Office sa isinagawang bypass operation sa Villa Concheta Subdivision, Barangay Bago Galera, Davao City, Huwebes alas 8 ng gabi. Pinangunahan mismo nila Police Colonel Peter Madria, DCPO Director at Police Major Harold Ontalan, Station Commander ng Balyo Police Station, ang operasyon na nagresulta sa pagkakaresto ng isang suspect na nakilalang si alias Bay. Bukod sa iligal na droga, nakumpiska rin mula sa suspek ang isang kalibre .357 revolver at 2 bala. Batay sa report, umabot sa tinatayang 15,640,000 ang standard drug price na nakuhang shabu. Maharap ang suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon sa DCPO, malaking tagumpay ang operasyon dahil napigilan umano ang posibleng pagkalat ng iligal na droga sa komunidad at napanatili ang kapayapaan at kayusan sa lungsod ng Davao. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June Soter. Mahigit naman sa 1 milyong pisong halaga ng kahoy na walang permit at ginagamit sa paggawa ng pump boat kumpiskado sa Northern Samar. RH number 34, Jane Bantayan. Jane. Nasabat ang mahigit sa 1.9 milyon pesos na mga ilegal na kahoy bilang materyales sa paggawa ng isang malaking pump boat sa bayan ng San Isidro, Northern Samar. Kinumpiska ito ng otoridad na itinuturing na illegal dahil sa kawalan ng kaukulang permit sa isang joint operation ng Northern Samar Police Provincial Office kasama ang Department of Environment and Natural Resources at San Isidro Police Barangay Officials matapos ang isang anti-illegal logging operation sa naturang bayan ng San Isidro. Inilunsad ang nasabing operasyon ng makatanggap ng report ng otoridad sa isang undocumented forest products para sa paggawa daw ng isang malaking pump boat. Sa isang inspeksyon, nadiskubre naman ang isang unfinished, hindi pa tapos sa pump boat, gawa ng isang uri ng yakal at lawaan na kahoy at 2 chainsaw mismo sa construction site. Nagkaroon ng DNR na personnel ang inventory sa mga recovered forest products na nasa 258 peraso at nagkakalaga ng mahigit sa 1 million pesos.
Tinuturing itong illegal kung saan walang kahit anumang certificate of origin, wala ring permit o iba pang kinakailangan ng mga required documents. Kabilang dito ang mga kahoy na naroon mismo sa lugar. Ang mga nakupiskang kahoy at ang nasabing pump boat ay nilagay sa kustodiya ng barangay official. Inihahanda na ang kasong paglabag ng PD number 705 o Revised Forestry Code of the Philippines laban sa mga violators. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit naman sa kalating milyong pisong halaga ng shabu, makasabat sa bayba sa Pigbawan na Iloilo. Jocelyn Maque ng Aksyon Radyo Iloilo. Joe. Nagpapatuloy ang operasyon ng pulisya sa lungsod at lalawigan ng Iloilo laban sa mga sangkot sa illegal drug activities. Patunay rito ang nasamsam na mahigit kalahating milyong piso na halaga ng suspected shabu sa drug buy-bust operation sa Barangay Barok, Tigbawan. Target ng operasyon si alias Panoy, 34 anyos na nakuhanan ng 80 grams na illegal na droga na may standard drug price na 544,000 pesos. Ang pagkadakip ng mga otoridad sa nasabing drogista ang resulta ng pinaigting na monitoring matapos makatanggap na impormasyon mula sa concerned citizen. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Meron tayong 15 minutos bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Standby Benji Antioquia, standby Rex Cantong, standby Danny Kumilang, standby Jimmy Angay at standby Metro Manila ngayon. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. May gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery. And then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! This Saturday on Scene Zone, confessions ng isang events industry veteran. Meron ako mga ganyang event, ang daming pinalagay, wala namang lumapit. So sabi ko nga sayang. Nag-present ka ng concept, hindi tinanggap, and then nung nag-event, exactly the same. Pinaka-weird na request ng isang client. Ang hihingin sa iyo is yung buong mundo, pero ang kaya lang palang bayaran ay isang maliit lang na piraso nun. So I would advise, please huwag niyong gawin yan. Wait for your moment. Naka-experience na ako ng pinapamove sa akin yung buong stage indoors. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Meron lamang tayong 12 minutos bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 30 na pamilya nawala ng bahay matapos madamay sa grass fire
sa lalawigan ng Mindoro. RH number 33, Benji Anchoquia. Benji. Nasa 36 pamilya at 100 plus individual na mga mangyan ang nawala ng tirahan makaraang madamay ang kanilang mga bahay sa grass fire o sunog sa kabundukan kung saan dinalaw kahapon at binigyan ng agarang mga tulong mula sa pamalaang gobyerno tulad ng Southern Luzon Command sa pamumuno ni Lieutenant General Cerelo Balaoro. Southern Luzon Command Chief, agad silang nagpadala ng medical team para sa mga kalusugan ng mga mangyan tulad ng check-up, bunot ng ngipin, iba't ibang klase ng mga gamot para sa mga batang mangyan, libreng gupit at ang naihatid ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Samantala, nakipagtulungan naman ang dating Congressman Brigadier General Reservist Michael Romero na binigyan niya ng iba't ibang mga pagkain, dilata, noodles at bigas, maging ang kas tulad ng paunang solar lights at patubig. Katuwang naman ang LGUs ng Santa Cruz Occidental, Mindoro. Ito si Benji Anchoquia nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lalaki naman sugatan matapos pagbabarilin sa Escalante Negros Occidental. Ibalita mo yan na RH number 46, Rex Cantong. Rex. Sugatan ang isang lalaki matapos pinagbabarel sa dalawang paa at kamay habang naglilinis ng equipment sa labas ng kanyang bahay ng hindi nakilalang mga sospek sa Habitat Homes, Barangay Hunubunob, lungsod ng Escalante, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Glenn Sevilla, 42 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Florindo Pajardo, hepe ng Escalante City PNP Station, habang naglilinis ng kanyang mga equipment sa labas ng kanyang bahay, ang biktima ng lapitan ng sospek at pinagbabarel ng ilang beses. Mabilis na tumakas ang sospek sakay ng kanyang motorsiklo at na-recover sa lugar ang 4 na basyo ng kalibre 45 at 6 na deformed slug ng nasabing barel. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawa arestado dahil sa illegal na baril sa probinsya ng Bataan. RH number 37, Dani Comilang. Dani. Dalawang individual ang nakumpiska ng PNP ng illegal na baril sa magkahiwalay na operasyon sa lalawigan ng Bataan. Sa ulat kay Bataan PNP Provincial Director Colonel Martes Salvadora, nagsagawa ng search warrant operation ang pinagsanib na pwersa ng Provincial Intelligence Unit at Samal Municipal Police Station sa Barangay Palili, Samal, kung saan nasamsam ang 2 caliber 22 baril at mga bala. Samantala, isang 32 anyos na lalaki naman ang naaresto sa isinagawang operasyon ng Morong Municipal Police Station sa Barangay Nagbalayong, Morong, Bataan, kung saan nakumpiska ang isang caliber 38 revolver at mga bala nito. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos 1,000 residente ng Tacloban maging benepisyaryo ng 20 pisong rice project o 20 pesos na bigas, 20 pesos na kilo ng bigas project. RH number 32, Jimmy Angay. Jimmy. Matagumpay na inilunsad ng City Agriculture Office ng Tacloban na pagpalawak ng 20 pesos rice project para sa masaganang bagong Pilipinas na ginanap sa ceremonial rice ceiling sa Tacloban City Sports Complex. Ayon kay Tacloban City Agriculturist Romelo Anadi, layunin ng programa matulungan ng mga vulnerable sectors sa lungsod kabilang ng mga senior citizen, persons with disabilities at solo parents sa pamamagitan ng murang bigas na nagkakalagang 20 pesos kada kilo. Sa kabuuan, 200 sako ng bigas tig 10 kilo na inihanda para sa 1,000 pre-registered beneficiaries. Kinakailangan namang magpakita ng QR code ang bawat beneficiaryo bago makabili upang masiguro ang maayos at organisadong distribusyon. Ipinaliwanag ni Anadi na ipinamahagi ng City Agriculture Office ang mga QR code sa mamagitan ng mga barangay para maiwasan ang pagsiksikan at mabilis ang proseso. Tiniyak naman ni Anadi sa mga hindi kabilang sa unang batch ng beneficiaryo, papalawakin pang programa pagsapit ng Hunyo
upang mas maging accessible sa publiko ang 20 Bigas Program. Mula dito sa DYV Election Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. At bago tayo magwakas ng ating programa, alamin muna natin na magiging kalagayan ng panahon. Nasa linya ng komunikasyon si Miss Charmaine Varilla ng DOST Pag-asa. Miss Charmaine, magandang hapon. Yes, magandang hapon din po Sir Robert. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig, naritong ulat sa lagay ng panahon. Yung binabantayan nga nating low pressure area ay huling namataan sa layong 1,045 kilometers silangan ng Central Luzon. At wala naman itong direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa at ang buong bansa nga ngayon makalalanas pa rin ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkilat at pagkulog dala ng localized thunderstorms. Nakikitaan nga rin natin na mataas yung chance ng mga pulo-pulong mga pagkilat at pagkulog, especially dito sa may katimugan at kanlurang bahagi ng Mindanao. At maging dito nga sa may silangang bahagi naman ng Central Luzon. Sa maging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat. Charmaine? Yes, sir. Oh, what about the heat index for today? Yes po, no. For today's heat index, pinakamataas po ngayon sa may bahagi ng Samar. Maabot po yan ng 44 degrees Celsius. Maging dito sa may Bulacan, Tarlac, at dito rin po sa may Cavite. Kasama din po dyan dito sa may parte ng Cagayan. Lahat po yan nasa 44 degrees Celsius. At dito naman po sa Metro Manila, mag-aabot yung ating heat index ng up to 42 degrees Celsius. Danger level pa rin yan, di ba, Miss Yes po, Charmaine? tama po kayo. Okay. Maraming salamat, Miss Charmaine Varilla. Yes, maraming salamat din po. At yan ang abuhan nating balitaan talakayan. Pinapok sa Rapido Hataw Balita. Ngayon pong araw ng Biyernes, ika-15 sa buwan ng Mayo. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. 4 na minuto bago sumapit ang 3:00 ng hapon. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews,